ay galing po ako sa Kristiyano. Ang mga magulang ko ay mga Kristiyano. So yung time na po na yun, bata pa ako, mahilig na ako sa gawaing simbahan. Tutulong ko sa mga gawain ng mga simbahan, monumento. Talagang lumaki ako na bata na matuluyin na magpakabait. Nag-aral po ako ng high school hanggang nag-graduate ng high school. Meron na encourage akong pinsang ko na nasa Amerika. Ayun po ay natutulong sa isang relihiyon. Baka hindi ko na po babanggitin ang relihiyon. Isa pong relihiyon ng Kristiyano. At inakaya ko ng pinsang ko na mag-aral sa Bible school na yun. Meron pong eskulahan po na yun sa Baguio. At pagka-graduate ko ng high school, doon po ako nag-aral sa Bible school. 3 years po. Tapos nag-aral ko, alam ko na, yun na yung totoo, na maging isang buting pastor. Pero po, hindi ko alam, bakit kahit sa eskulahan po ako ng Bible school na yun, ay magulo po rin ang isipan ko. Hanggang wala na po akong may bayad na matrikula, nag-decide po ako na maghanap ng trabaho. At saka, ang pinakagusto ko pong hanapin ay yung pagkasundalo. Alhamdulillah, napasok po ako sa sundalo. Enlist po ako, April 1989. Nag-training po ako sa Tanay, Camp Kapitpin Tanay Rizal, ng class 889. At hanggang natapos po yun ang servisyo sa sundalo, Philippine Army. Ngayon po, hindi ko po alam, sabi ko, malakas pa ako. 20 years na pag-servisyo ko, malakas pa ako, sabi ko, mag-abroad ako. Pinili ko Australia, yung mabilis na mayaman. Para ano, pero hindi po ako maka-apply. So wala po ako ma-applyan. Saudi Arabia. Alhamdulillah, mabilis po. Isang buwan lang. Nasa Saudi Arabia na ako. Pero hindi ko po alam ang purpose kung bakit sa Saudi Arabia po ako pinapunta. Alam ko po na may isang Diyos. May kinatakutan tayong Diyos. Hindi ko po alam kung sino po siya. Basta alam, naniniwala ko may Diyos. So nag-work po ako ng work hanggang may nag-encourage sa akin isang Saudi sa kumpanya ko. Sabi niya, Brother Emilio, kahit hindi ka mag-Muslim, alam ko mabait kang tao. Pero sabi ko, oh sige, sabi ko sa isip-isipan ko, makakatulong sa akin to. Sabi ko, mag-Muslim ako, pero hindi totoo sa isipan ko. Ang purpose ko na may Muslim ay yung parang secure ako kasi Muslim. Ano ang purpose ko po? Hanggang nag-Muslim ako, hindi po ako sila. Hindi ako nakakapagsala, hindi ako hanggang nakauwi ako isang kontrata ko po. At nag-decide po ako, bakit ako gustong bumalik sa Saudi Arabia. It was 2011 po ulit. Bumalik po ako sa Saudi Arabia. Doon na po ako nagseryoso na pagka-Muslim ko. Na tumulong po ako sa Islamic. Nang nasign po ako sa Haber Batin. Doon po ako lumuhod. Nakita ko bakit bulong-bulo ako. Dami kong problema, hindi malutas-matas. Ang ginawa ko, hinintay ko yung mga kapatiran na nagsala sa sa munting masjid na yun, sa kumpanya ko. Hintay ko silang lumabas. Ako po ang pumunta. Ang ginawa ko po, nagsala ako. Nanalangin ako. Sabi ko, Panginoon, kung itong tamang landas na tinatahak ko, please lang po, Panginoon, tulungan mo po ako. Nahihirapan na ako kung anong landas na ginawa. Marami pa ako napuntahan sa Pilipinas, pero hindi po ako masaya. Yung time na yun, mga kapatid, nagsujud ako. Hindi ko na malayan, mga kapatid, umayak ako. Simula na yung time na yun, yung oras na yun, yung araw na yun, ginamit po ako ng Allah, alhamdulillah. Tumulong na po ako sa Islamic, sa hukum. At na-transfer po ako ng Tisan. Sa bandang Sabia, masjid ng Sabia, doon po ako nag-full na tumulong sa Islamic Center. At alhamdulillah, sa buong kumpanya ko, ako ang driver. Umiikot po ako sa buong kumpanya kayo, tulungan ko yung mga Kristiyano para magbalik Islam. Yung po ang purpose na sa puso ko. Alhamdulillah, marami pong nag-accept. Pero sabi ko, sana ang pag-accept sa Islam ay totoo sa puso. Kasi nung una, ganun ako, sa isipan lang. Hindi po maganda. Kailangan ang pagbalik Islam ay sa puso ko. Yung po number 1, ang pagpapala ay nasa taas. Wala po dito sa baba. Bali, wala po dito. Kaya tayo mag-ipon ng kayamanan sa taas. So ang paida natin, ipunin natin po. Yan lang po